Magandang gabi Kuya Berto. Hello po sa lahat ng inyong tagapakinig. Hindi ko po alam kung tama po bang isulat ko pa ito sa inyo. Pero mabigat na po kasi ang dibdib ko. Parang may mga gabing hindi ako tinatantanan talaga ng alaala ng mga karanasan ko. Kaya heto, sana lang matapos ko. Ako po si Christine, 29 anyos. Isa po akong researcher. Noong 2018, napadala ako sa Northern Samar para pag-aralan yung mga matatandang kwento tungkol sa engkanto, diwata at yung pinakamisteryosong bayan sa Alamat, ang bayan ng Biringan. Hindi ako naniniwala noon. Para sa akin, isa lang itong kwentong bayan. Isa lang itong study material. Pero iba pala kapag ikaw na mismo ang nakaramdam. May inuupahan akong maliit na bahay sa gilid ng baryo noon. Kahoy lang ito. Luma ang pintura. Makalansing ang bubong kapag may hangin. Amoy luma, amoy lupa, pero okay lang sa akin. Gusto ko kasi matahimik. Sa unang gabi ko, napansin ko agad, iba ang katahimikan doon. Hindi yung normal na tahimik, kundi tahimik na parang may nakikinig sa bawat paghinga mo. May malawak na bakanting lote sa likod, mga puno ng akasya at mangga. Kapag gabi, parang sumisiksik ang dilim doon. Sobrang kapal, parang tubig na hindi mo masilipan. Habang nakahiga ako sa kama, naririnig ko yung tik-tik ng butiki, tunog ng kuliglig at minsan na yung bahagyang pagtama ng hangin sa dingding. Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang sa labas ay may humuhuni. Hindi ibon, hindi tao. Yung tunog na parang malumanay na pagtawag. Parang ganito. Hindi ko yon pinansin, Kuya Berto. Inisip ko na pagod lang ako. Kinabukasan, may batang tumaan sa tapat ng pintuan ko. Napakaputi niya. Sobrang puti para sa taga roon. Mahaba ang buhok, nakaputing bestida na parang luma, pero hindi madumi. Nakangiti siya, pero may kakaiba sa ngiti niya. Hindi ngiti ng isang bata. Yung tipong ngiti na parang alam niya ang lahat tungkol sa'yo. Hello po ate, sabi ng bata. Agad naman akong tumugon. Ang sabi ko, hello, taga rito ka? Tumango lang siya ng mabagal. Sobrang bagal, sobrang dahan-dahan ang pagtango niya. Parang may sinusukat siya sa mukha ko. Sa kabila lang po, sabi niya sabay turo sa kakahuyan. Kinalubutan ako, Kuya Berto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may biglang humawak sa bato ko na sobrang lamig. Yung lamig na parang tubig sa ilalim ng lupa. Maganda po doon, sabi niya. Malinis, tahimik, puro liwanag. Tiningnan ko yung direksyong tinuturo niya. Pero puro puno lang at dilim. Paglingon ko sa bata, wala na siya. Hindi ko man lang narinig na umalis na pala siya. Sinabi ko sa landlady ko yung nakita ko. Sabi ko, nanay, may batang nag-aaya sa akin papunta sa kabila. Nakaputi po siyang damit. Uminto siya sa paghihiwa ng gulay. Unti-unti siyang tumingin sa akin at sinabing, "Huwag mo na siyang papansinin, iha." "Bakit po?" tanong ko. "Hindi lahat ng bumabati sa dito ay tao." Hindi ako nakapagsalita, Kuya Berto. Tumigil din siya sandali. Parang nag-aalangan na pagpatuloy pa yung sinasabi niya. Dagdag pa niya, "Tandaan mo to," sabi niya. "Sa Samar, lalo dito pag may nag-aaya, huwag kang sasama ha. Kahit mukha pa siyang bata,
kahit mukha pa siyang mabait. Nanlambot ang mga tuhod ko, Kuya Berto. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Maya-maya pa mayroon pa siyang sinabi. Tapos, Iha, wag mong uulitin ang pangalang iyon, ha? Alin po? Tanong ko. Yung mga mata niya ay lumalim. Yung bang klase ng tingin na kaya niyang silipin pati loob ng kaluluwa mo. Ang sinasabi ko, yung lugar na hinahanap ninyo. Hindi niya pinanggit pero pareho naming alam kung anong ang lugar na yon. Ang lugar ng Biringan. Ikalawang linggo ko doon, nagsusulat ako ng notes nang biglang tumahimik ang lahat. Wala kahit tunog ng kuliglig. Walang hangin. Yun ang unang beses na narinig ko may mga yapak. Dahan-dahan na papalapit ng papalapit sa akin. Tumingin ako sa bintana. May anino, maliit, hugis bata, hindi gumagalaw. Parang nakatayo lang at nakatingin sa bahay. Napalunok ako, Kuya Berto. Sabay sabing, may tao ba sa labas? Nang biglang may kumatok sa pinto. Isang katok lang, Kuya Berto. Mabagal, parang may sinasadyang takutin. Tapos biglang may sumutsot. At may tumawag sa pangalan ko, Ate Christine. Nabitawan ko ang notebook ko, Kuya Berto. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ate, gising ka pa? Halika. Hindi ko alam kung bakit pero inipit ko ang kamao ko sa bibig ko para hindi ako makagawa ng ingay. Hindi ko dapat sagutin ang tanong niya. Ate, sama ka na sa amin. Yung huling boses na amin. Boses bata pa rin. Pero parang may isang boses na mas malalim, mas lumang tinig. Paos, parang pulong sa ilalim ng lupa. At ang itsura ng anino niya, hindi na pang bata yung height. Parang gumagalaw at pahaba ng pahaba. Hindi ako makapitaw ng tingin, Kuya Berto. Hindi ako makagalaw hanggang sa dahan-dahang lumayo ang mga yapak hanggang tuluyan na itong nawala. Kinabukasan, hindi na ako nag-atubili. Nag-impake agad ako. Hindi na ako naligo. Nanginginig ako habang sinasara ko ang zipper ng bag ko. Sa daan papunta sa terminal, may narinig akong bulong sa likod ko. Ate! Hindi ako lumingon. Muli siyang bumulong. Ate Christine, mas malapit na parang nakadikit na siya sa tenga ko. Napalunok ako, Kuya Berto. Pinilit kong humakbang at habang naglalakad ako ay minarinig akong tinig. Sasama ka rin sa amin kapag hindi mo na kaya. Pagkatapos nun ay tumigil na yung boses pero yung lamig hindi. Pagdating ko sa loob ng bus, doon lang ako nakahinga. Pero habang papalayo kami, tumingin ako sa bintana at sa gilid ng kalsada may bata. Suot pa rin yung puting pistida pero ngayon hindi na siya nakangiti. Nakatingin lang siya ng diretso sa akin at sa lilim ng punong kinatatayuan niya may mga anino. Marami sila, para silang grupo. Pawang nakatingin din, parang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung kailan sila hihinto o kung hihinto ba talaga. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi lahat ng nawawala talaga. Minsan, kinukuha lang, tahimik isa-isa. At minsan, ang pagkakalimot ng mundo sa isang tao, ibig sabihin, sumama na sila sa hindi nakikitang lunsod ng Biringan.